Ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. And of course, katuwang po natin ang ating Global na Tayo team ngayong araw na ito mula sa production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Of course, ang ating producer din, Ms. Diesel Nanyong. Sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison at si Mr. Milo Jonella. Sa Wirecast, si JP. And of course, sa ating live audio streaming, kasama naman natin si Hero. And of course, tayo po ay napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon na rin sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphone, pwede nyo pa rin po kaming masubaybayan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. So, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? At handa na naman po ba kayong harapin ng isang araw dito sa ating buhay dito sa Pilipinas. May binabantayan tayong bagyo ha. Bagong lahat may binabantayan tayong bagyo. Ito pong si Bobby na batay po sa pinakahuling report ng ating Weather Bureau na Pag-asa, nakapasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility. So ang tawag ngayon dito ay Inday. Yan. Super typhoon po itong si Inday. Pero hindi naman po ito nakikita batay sa data o informasyon mula sa Pag-asa. Hindi po ito maglalandfall sa anumang bahagi ng Pilipinas. Lalapit lang ito sa Batanes, sa pinaka-northern tip ng Pilipinas sa Batanes. Pero ang problema dito, hahatak ito ng matinding habagat. At ang paghatak nito ng matinding habagat ay magdudulot ng mga matitinding pag-ulan dito sa malaking bahagi po ng bansa, particular dito sa western coastal area, western region ng Pilipinas, central region ng bansa, maging dito sa National Capital Region. Inaasahan din po, kagabi lang nakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan dito. Although it was a thunderstorm, pero matindi yung pag-ulan kagabi dito sa National Capital Region, particularly dito sa Quezon City, maging sa Manila. Marami na kagad ang binaha kagabi. Samantalang sa amin sa Antipolo, wala ako naramdaman na ulan. Okay? Pero dito sa Quezon City talagang bumaha. Okay? Maging sa ibang mga bahagi ng Pilipinas, nakakaramdam na po ng matinding pagbuhos ng ulan, particular dito sa may bahagi ng Mindanao, okay? At saka sa Visayas. At siyempre, ito pong Super Typhoon Inday, bagamat hindi ito magla-landfall, sabi ko nga, nasa northern tip ng Pilipinas, lalapit sa Batanes. So, minomonitor din natin ang sitwasyon dito po sa area ng Batanes, sa Region 1 and Region 2. Okay? So, makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga local government units, sa ating Office of Civil Defense, sa lahat po ng mga ahensya na inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paghandaan itong epekto ng Super Typhoon Inday. Kasi nga po papalapit. Napakalaki po nito, nanalasa na ito sa Marianas Island. Bago pa ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility, nanalasa na po ito sa Marianas Island, sa Guam, sa Rota, At grabe po yung epekto doon nung bagyo. It brings back memories. It brings back memories of Yolanda. Kaya tayo'y we're very, ayoko naman sabihing lucky, pero mapalad pa rin tayo na hindi ito magla-landfall sa Pilipinas, itong si Inday. Alright? So nakikipag-ugnayan po tayo ngayon sa ating Office of Civil Defense, Mimaropa, para malaman po ang sitwasyon
doon sa kanilang area sapagkat ang bukod po kasi dito sa Region 1 and 2 kung saan lalapit ng gusto itong super typhoon na si Inday, makararamdam naman ng matinding buhos ng ulan sanhi ng habagat itong western coastal regions o western region ng Pilipinas. And this includes of course, bukod sa West Philippine Sea, kasama na dito ang Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, lalo na Palawan. So kasama po natin ngayon ang ating OCD Mimaropa Regional Director, walang iba kundi si Major General Arnulfo C. Matanggihan. Magandang araw po, Regional Director Matanggihan, at maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa ating programa. Magandang umaga din, Ray, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Global na Tayo. Thank you very much, Major General Matanggihan. Matanong lang po namin, kamusta po muna ang sitwasyon o kalalagay sitwasyon ng weather diyan ngayon sa Mimaropa, sa kabuuan ng Mimaropa? Well, una po sa lahat, siguro linawin natin yung sitwasyon na base sa pag-asa, mababa ang tsansa na tumama ng direkta ang super typhoon na Inday. Inday na ang tawag natin dahil pumasok na sa ating bansa. Ang epekto nito sa Mimaropa ay ang paghatak ng habagat na inaasahang magdudulot ng humigit kumulang mga 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa rehiyon sa mga darating na araw. Para maintindihan natin ng ating mga kababayan, ang 50 hanggang 100 millimeters ay inaasahang kabuuang dami ng ulan sa loob lamang ng isang araw. Katumbas ito ng 5 hanggang 10 sentimetro ng tubig ng ulan. Katamtaman hanggang malakas na ulan po ito kung ikakalat sa buong araw. Ang maaari nitong idulot ay panandaliang pagbaha sa mga mababang lugar at mahinang drainage. So hindi ito yung ulan na nagdudulot ng malawakang pagbaha. Gayunpaman, kapag ganitong dami ang bumuhos ng sabay-sabay sa loob lamang ng ilang oras, maaari ring magkaroon ng flash flood, kaya manatili tayong alerto dyan. Sa ngayon, wala pa namang nare-report sa aming opisina, sa aming operation center na malakihan o malalakas na pag-ulan sa ating mga probinsya. Okay. So as of now, wala pa naman po na Wala pa po. buhos ng ulan. Pero yung preparations po ninyo sa kabuuan ng Mimaropa, kamusta po? Yes, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, nagsasagawa ang RDRMC, itong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Mimaropa ng Pre-Disaster Risk Assessment. Kasama namin dito ang Pag-asa, ang NGB, ang ating mga member agencies. Tuloy-tuloy din ang 24/7 na monitoring ng ating Regional Operation Center. At naabisuhan na rin ang lahat ng mga provincial at local DRM councils para manatiling handa. Ganon din yung mga prepositioning natin ng mga food items at non-food items ay nailagay na naman natin sa ating mga probinsya. So, matanong ko lamang po, Major General Matanggihan, ano po ba ang minomonitor, binabantayan ng OCD Mimaropa sa kabuuan ng Mimaropa na talagang susceptible sa matinding buhos ng ulan o pagbaha? Well, base doon sa latest model na ginawa ng NGB o yung Mines and Geoscience Bureau, ay walang barangay sa Mimaropa ang nasa mataas na antas ng posibilidad na magkakaroon ng pagbaha dahil lamang doon sa 50 to 100 millimeters na pag-ulan. However, ang nakikita namin na maaring magkaroon ng malalakas na pag-ulan ay dito sa bandang Palawan at Mindoro, kung saan yung habagat na mahahatak from the western side of the Philippines ay maaring tumama doon ng mga malalakas na pag-ulan.
Mhm. Well, okay. Palawan, ano? Major General Matanggihan, Palawan ang nakikita Yes po. talaga. Okay, alright. Pero ito sa for example, dito sa Mindoro, do we have, ika nga, masasabi nating areas of concern na dapat tutukan din? Ah, ganito po kasi ang nature nung ano, yung mga pagbaha. Pag yung lupa ay tuyong-tuyo, ito pala ay mahinang mag-absorb ng tubig kumpara Mhm. doon sa medyo basa-basa na ang ating mga lupa. So dahil nagdaan tayo sa mahabang tag-init at Mhm. medyo tuyo-tuyo pa yung lupa, may mga areas na kahit hindi binabaha ay binabaha ngayon. Well, noong huling mga low pressure area nung nakadaang linggo ay may naiulat na pagbaha, panandalian doon sa may bandang Pola, Mhm. ah, at sa may bandang Romblon din naman ay may kaunting pagbaha noon. But ito ay panandalian lamang, Mhm. hindi ito Mhm. yung pangmatagalan na pagbaha ang nangyari doon Mhm. sa mga areas na yon. Pero bagamat ganito ang ika nga nakikita po ninyong sitwasyon na although makakaramdam tayo ng habagat, ng pag-ulan, like you said, ano po, Major General Matinggihan, hindi, well, hopefully and cross our fingers and sincerely praying na hindi nga masyadong makaapekto itong habagat sa Mimaropa region. Pero just the same, yung pong mga paghahanda ninyo, in place na. That is in coordination of course with the local government units ng Mimaropa, maging ng iba pang national government agencies, Major General Matinggihan. Opo, naka-coordinate na po yan sa ating mga ah, local government units. Ganito po ang ating ang sistema dyan. Yung first responder po natin ay talagang yung mga local government units. Mhm. Pag ito po ay lumampas na sa kanilang kapasidad na magresponde doon sa sitwasyon, ang lahat ng agencies ng RDRMC ay magpo-provide ng tulong sa ating mga local government units. Mhm. Direkta po ang coordination natin, ang communication line natin between RDRMC with the OCD as the chairman and the secretariat patungo sa mga provincial DRMC na pinamumunahan naman ng mga gobernador na siya nakakasakop sa mga munisipal at barangay DRMCs. Mhm. Ngayon, kung sa panahon ng may mga disasters, ang una pong nagre-responde dyan ay yung mga local government units. However, ang mga ahensya under ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ay mayroon na pong paghahanda. Kagaya ng mga prepositioning ng mga supplies and relief goods under ng response cluster po natin, under ng DSWD ay naka-standby na po rin ang mga search and rescue assets natin ng AFP, PNP, PCG at Bureau of Fire Protection. Mhm. Pero although alam kong handang-handa na po kayo by all measures, pero meron din po ba kayong plano na just in case mag-set up ng mga evacuation centers, Major General Matinggihan, just in case na lumala ang sitwasyon? Opo, sa kasalukuyan po, walang pangailangan ng preemptive evacuation dahil mababa ang panganib base sa inaasahang dabi ng ulan. Pero nakahanda ang lahat ng mekanismo. Naka-identify na ang mga evacuation centers ng mga bawat LGU. Naka-preposition ang mga food at mga non-food items in coordination with DSWD. At kagaya ng sabi ko, nakahanda rin po tayo kung kailangan ng mga search and rescue assets. Ang mahalagang paalala siguro natin ay sa mga mangingisda at Mhm. maritime sector. Mhm. Dahil sa pinalakas na habagat, inaasahan natin na magiging maalon ng karagatan sa Western Seaboard. Ang paalala lang po natin ay sundan ng mga gale warnings at mga abiso ng Philippine Coast Guard bago pumalaot. In fact, meron na po mga ilang mga biyahe ng RoRo ang kinancel muna Mhm. Mhm. dahil po sa maalon na karagatan. Okay.
So sa ngayon po, meron na po tayong reported cancellations ng Opo, meron na port pong operations. reported cancellation. How about yung mga stranded Tatlo pong passengers reported po? cancellation po ito. So how is OCD and the local government units coordinating regarding stranded passengers? Major General Matinggihan. Ito po naman ay in place na po ito, kagaya po dun sa sa yung Lucena to Romblon na trip. Pag ito po ay kinancel, ay yung hindi na po ito umaalis ng Lucena. Mhm. Kung ito naman po ay from Romblon at may mga stranded, meron din po silang mga yung local DRMC po ay meron din silang provision for yung mga stranded passengers. I Pero see. kadalasan po yan yung mga local travelers po natin, taga dyan din po sa probinsya at nakikutuloy na lang sa mga kamag-anak. Wow, it seems na handang-handa na po ang Mimaropa region sa tulong ng Office of Civil Defense in coordination with the local government units at iba't ibang mga national government agencies. Well, with that, Major General Matinggihan, siguro talagang dito makikita yung preparations at disiplina. Ito ba dala ng pagiging career officer ninyo sa Armed Forces of the sa serbisyo, Major General Matinggihan? Siguro po nakatulong ng konti yung ating experience sa military dahil doon sa sense of urgency natin at Yan, saka oo, doon oo. sa disiplina na nakuha natin doon. Pero ito po ay hindi lamang doon sa ito po ay tulong na paghahanda. Kagaya ng yung paghahanda po ay yung preparedness po ay under ng DILG yan kay Director Ray Maranan. Yung response naman po ay napakalaki ng ginagawa ng DSWD natin, si Director Benchi Gonzales. So, tulong-tulong po ito at saka hindi naman po pwedeng maging handa tayo kung yung mga pamayanan natin ay hindi tumutulong. Yung. With that, Major General Arnulfo Matinggihan, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin, and we hope and pray na ito hindi ang first and last na makakakuha po kami ng panayam at update po mula sa OCD Mimaropa. Sige po, palagi po kaming nakahandang magbigay ng update sa inyo. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa amin. Gusto ko lang po magbigay ng konting paalala sa ating mga kababayan kung mamarapati Go ahead po. So, kahit na po mababa ang panganib sa ngayon, tatlo rin po ang paalala natin sa ating mga kababayan. Una, patuloy tayong sumubaybay sa opisyal na abiso ng Pag-asa at ng inyong mga local DRRMO, hindi sa mga hindi beripikadong post sa social media. Pangalawa, para sa mga nasa low-lying at riverside na lugar, manatiling alerto sa mga local na abiso lalo na kapag tumatagal o lumalakas ang ating pag-ulan sa inyong lugar. At pangatlo, gamitin natin ang panahon ito para ihanda ang mga family emergency plan at go bag. Ang kahandaan ay hindi lang para sa isang bagyo o isang habagat. Ito ay isang pang-araw-araw na kultura na dapat manatili sa bawat Pilipino para tayo ay maging handa sa ating lahat. With that, Major General Matinggihan, maraming salamat po muli at best regards sa OCD Mimaropa, and sabi nga, our sincere prayers na talagang hindi masyado makaapekto itong habagat na ito na hihilahin nitong Super Typhoon Inday. Maraming salamat po, Major General Matinggihan. Maraming salamat din, Ray. Maraming salamat sa global na tayo. Si Major General Arnulfo Matinggihan ng ating Regional Director, Office of Civil Defense, Mimaropa. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. So, matapos po nating makapanayam ang ating OCD Mimaropa, we are going to talk naman, makikipag-ugnayan naman tayo with our Department of Social Welfare and Development. Ang tabayanan po niyan, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Kanina po nakapanayam natin si Major General Alnurpo si Matanggihan, siya po ang siya po ang Regional Director ng OCD Mimaropa. And the way na nag-report sa atin si Major General Matanggihan, ready na po ang OCD Mimaropa. Although nakapatuloy pa rin po silang nagmo-monitor sa magiging epekto ng bagsak ng ulan sa hinang habagat. Ano po, lalo sa pag sinabi po kasi nating Mimaropa, that means Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. So binabantayan din nila yung epekto lalo na sa mga coastal areas. Lalo na doon sa mga fishing communities natin, yung pagbabawal sa mga paglalayag ng mga barko, lalo na ng mga passenger vessels. Lalo kasi meron na pong mga reported na cancellation ng vessel trips, no? Suspension dahil po sa magiging maring sanhi ng sama ng lagay ng karagatan ng alon. And of course doon sa ilang mga areas sa Mimaropa, particularly Palawan, doon din na tinitingnan yung matinding epekto ng maaring pagbuhos ng ulan sanhi ng habagat. Dahil na rin po ito sa paghila ng super typhoon na Inday na pumasok na po dito sa Philippine Area of Responsibility. Okay, at kasalukuyan po tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development sa ating buting spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao, para malaman naman po natin ang mga nakahanda ng preparasyon ng DSWD, lalo na dito sa Region 1, Region 2, o sa maski na dito sa bahagi ng Batanes kung saan nakikitang lalapit itong super typhoon na si Inday. Pero meron pa rin tayo sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Sa kabuuan ng ating programa, makakapanayam din po natin si former Congressman Robert Ace Barbers na siya pong tumatayo ngayong House of Representative impeachment team advisor at spokesperson. Okay, so makikipag-ugnayan din po tayo sa kanya. And of course kay Congressman Terry Ridon na bahagi mismo ng House of Representatives Prosecution Panel. Dahil po sa unang-una sa second day, doon sa ikalawang araw kahapon na isinagawang impeachment trial dito laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan yung second day po ng impeachment trial, nagpresenta na po ang prosecution ng kanilang kauna-unahang witness sa katauhan ng isang NBI agent na si Kalilong, di ba? Si NBI agent Kalilong, at ang nagtatanong doon sa panig naman ng prosecution panel ay si Attorney Ligutan.
Samantalang sa defense panel naman, si Attorney Narbasa. Okay, so marami tayong pwedeng tanungin doon dito sa ating kay former Congressman Ace Barbers being House of Representatives Prosecution Panel Manager Advisor, gayon na rin kay Congressman Terry Ridon na siyang miyembro mismo ng Prosecution Panel ng House of Representatives. Okay? So tabayanan niyo po lahat yan. And of course, makakasama din po natin sa ating programa si Undersecretary Rosemary Edilion ng DepDev. Ito naman ay may kaugnayan dito sa lumabas na latest na inflation index natin for the month of June. 6.4 ang inflation natin for the month of June. Mas mabagal ito kumpara nung inflation nung May na pumalo sa 6.8. Okay? So bumagal. Ulitin ko lamang po doon sa mga nakikinig po sa atin at nanonood, ang inflation po hindi po ibig sabihin yan pagbaba o pagbawas ng mga pangunahing bilihin, kundi pagbagal lamang, pagbagal ng mga presyo ng bilihin, hindi yung biglaan kagyat na pagbawas sa presyo, kundi pagbagal ng mga gastusin o mga bilihin. Ano po? Alright. Sige, antabayanan po nyo lahat yan. And of course, later on kung tayo papalarin, makakausap din natin mismo ang Office of Civil Defense Region 1 naman. Kanina kausap natin ang OCD Mimaropa. Later on sa ating programa, we're also going to try to talk to our OCD Region 1 sa kabuuan pa rin po ng ating programa. So, tabayanan nyo po lahat yan dito sa ating programang Global na Tayo. Doon sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na sumusubaybay, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, ano man ang inyong time zone. Naway kayo'y sumusubaybay at nakakapagatid po kami sa inyo ng mga mahalagang impormasyon at balita. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. So, tinututukan din po natin bukod dito sa pagtutok natin sa bagyong super typhoon na si Inday at maaaring epekto nito lalo sa paghila nito ng habagat at magdulot ng mga matinding pag-ulan at pagbaha sa malaking bahagi ng Pilipinas. Tinututukan din po natin yung mga naging kaganapan sa ikalawang araw ng impeachment trial dyan po sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Tulad po na nabanggit ko kanina, isinalang na po ng prosecution panel o prosecution team mula sa House of Representatives ang kanilang kauna-unahang witness kahapon.
Ito ay sa katauhan ng isang NBI agent, NBI agent Kalilong. At dito doon sa naging unang araw ng pagsalang ng witness ng prosecution team, nag-concentrate po na doon sa Article 4, kung di ako nagkakamali, sa artikulo na Articles of Impeachment na grave threats, no, laban sa mga pagbabanta ng pagpatay, destabilization na nabanggit at na ilagay pa sa social media ni Vice President Sara Duterte. So plinay po yung video na yon, kung saan yun nga po nabanggit o naihayag ng Vice Presidente yung kung siya ay mamamatay, may kinausap na siya na patayin din si Pangulong Marcos Jr., si First Lady Lisa, and of course ang dating former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Okay, at marami pang ibang mga So doon po matagal yung naging mga mahigit 2 oras, halos magtatatlong oras din po yung naging direct examination ng prosecution dito sa ng first witness. Okay? At syempre may mga panahon na sunod-sunod ng objection ng defense panel sa panguna ng kanilang defense lawyer na si Attorney Narbasa. Hinggil dito. Ganoon naman po talaga sa isang sa isang trial. Alam niyo kung anong magandang nakikita ko dito? Na-expose kung tututok ka dito sa impeachment trial. Ngayon, may expose ka kung ano ang nangyayari sa loob ng isang courtroom. Na-expose ka kung ano nangyayari sa isang courtroom. Merong defense, merong prosecution. Nakikita nyo kung paano tumatakbo ang isang korte, kung paano ito naglalatag ng ebidensya, paano kino-question, paano dinidepensa. So, mamaya po, tabayan na ninyo yan sa yung ating mga panayam na yan hinggil dyan sa impeachment trial kahapon. Samantala, ito na, makakausap na po natin ngayon ang ating Department of Social Welfare and Development, ang ating spokesperson, walang iba, kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Maganda umaga po, ASEC Irene, at welcome back sa programang Global na Tayo. Hi Ray, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa. Alright, thank you very much po, ASEC Irene. Siguro, ASEC Irene, I'll go straight to the point sa epekto nitong super typhoon na Inday. Ano po ang mga pangunahing hakbang na ginagawa na ngayon o nagawa na ng DSWD para matiyak yung agarang tulong sa mga maaring maapektuhang regions, bayan o pamilya nitong super typhoon Inday? Yes, Ray, nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development. Nakahanda tayo na umalalay sa mga local government units na maaari nga po maapektuhan, madaanan nito pong si Bagyong Inday. Sa katunayan, Ray, nasa mahigit 4.7 million family food packs yung nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Gayun din po, meron tayong mga existing framework agreements, maaari tayong mag-drawdown ng karagdagan pa kung kinakailangan. And of course, tayo rin po ay nakapag-preposition na ng mga ready-to-eat food boxes sa mga major ports across the country. And meron na rin po tayong mga non-food items na nakapreposition. Sa madaling salita, ang mga goods po o mga relief goods ng DSWD ay nasa ground na po and they are ready for distribution in case kakailanganin po ng karagdagang tulong. Alright. Kanina po nakapanayam namin ang Office of Civil Defense Mimaropa. Pero ang naman sila, all set naman sila, naka-monitor silang mabuti, in coordination din sila with the Department of Social Welfare and Development. Pero ang kamusta po ang Region 1 and Region 2? Kasi dito lalapit lalo na sa Batanes. Kamusta po ang coordination ng DSWD with the provincial governments of Region 1, Region 2, maging dito sa Batanes, ASEC Dumlao? Well, tama, nabanggit mo yung Region 1 and Region 2. Full capacity mga warehouses natin dyan sa mga regions na yan. And tayo po
Diyan naman po sa Batanes. So we have more than enough resources para nga po maipamahagi sa mga maapektuhan at mga kababayan. Ang aming process ay direktiba na kapag-ugnayan sa pamahalaan at sila na sapat po. Okay, medyo choppy yung signal ni ASEC Irene Dumlao. Okay, medyo pipihit ng konti na lang. Yan, sige. Oo, Pero Ray, gaya ng sinasabi ko, no? okay, sige. Sandali lamang po at medyo naputol na yung ating linya ng komunikasyon. We will try to reestablish communication with ASEC Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Sa mahalaga po kasi na malaman natin kung ano na yung mga paghahanda ng DSWD. Ano po? Kasi direktiba na rin po yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa lahat ng mga government agencies, maging ng mga local government units, na paghandaan itong hagupit. Ito po, ayan, nagbabalik na po si ASEC Irene Dumlao. ASEC, pasensya na po, naputol lang linya ng ating komunikasyon. Yes, Ray. Opo. Okay. So, alright, just to have a ballpark figure, ASEC Irene, gano'n na po karami ang family food packs or yung pang-relief na ipadala na natin, na preposition na natin for Region 1, Region 2, maging dito sa bahagi ng Batanes? Well, gaya nga ng binabanggit ko kanina, Ray, sabi ko, we have more than 4.7 million family food packs prepositioned across the country. And nakumpleto na rin po natin sa katunayan yung pagpapadala ng karagdagang goods dyan nga po sa Batanes kasi nakita natin na isa ito dun sa mga maapektuhan. Now, for Region 1, we have more than 105,000 family food packs. Sa Region 2 naman po, we have more than 217,000 family food packs na nakapreposition po sa mga warehouses natin dyan sa Region 2. And of course, kung kinakailangan pa na magpadala ay meron naman po tayong mga food packs pa na napoproduce sa ating pong Luzon Disaster Resource Center. So, madali po ang pagpapahatid natin ng tulong. Nabanggit mo yung dun sa nabanggit ko yung sa Batanes, ang full capacity natin dyan nasa more than 20,000. In fact, more than 23,000 ang nasa Batanes na po, no? We have more than 5,000 in the province. We have more than 3,000 in Basco. We have also in Uyugan, in Sabtang, in Ibana, Mahataw, and Itbayat. So makikita natin, Ray, we have preposition goods in areas that might be affected by Bagyong Inday. Alright. Pero syempre, bukod po dito sa Region 1, Region 2, Batanes, meron pa rin tayong ibang mga regions na binabantayan, particular dito sa Visayas, dahil naman po ito sa epekto ng habagat o matinding pag-ulan. So, how are we focusing on other regions, ASEC Irene? Well, just the same, Ray, meron tayong mga nakapreposition na mga goods dyan po sa mga regions na nabanggit. Halimbawa, dito sa Region 7, sabihin na natin dito sa Region 7, meron po tayong, let me just draw my slides, Sa Region 7, meron tayong mahigit 98,000 na mga family food packs na nakapreposition sa mga warehouses natin dyan. Just the same, meron tayong VDRC, yung Visayas Disaster Resource Center, matatagpuan yan sa Mandaue City, and we have more than 500,000 family food packs na nakapreposition and are ready for deployment or ready to be dispatched anytime, Ray. Alright. With that, ASEC Irene, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa ating programa. And thank you so much for the opportunity once again. Not unless meron pa ho kayong mahalagang impormasyon na gustong iparating. Go ahead po, ASEC Irene. Well, Ray, tayo nagpapasalamat din sa iyong programa at binibigyan niyo po ang DSWD. Lagi lang po nating pakiusap sa ating po mga kababayan, makipag-ugnayan po tayo. Makinig sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan, hinggil nga po sa paglikas, sa isasagawang mga preventive evacuation kung kinakailangan para po tayo maprotektahan at mailayo po
mula sa anumang uri ng kapahamakan. Yun lamang po, Ray, at maraming salamat muli. Magandang umaga. Thank you very much. Ang ating pong Assistant Secretary ng Department of Social Welfare and Development at spokesperson ng DSWD, ASEC Irene Dumlao. Ayan, okay? So, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. We're also trying to contact Congressman o former Congressman Ace Barbers na siyang tumatayo po ngayong House of Representatives House of Representatives impeachment panel manager / advisor. Yan, okay? Para po sa take naman ni former Congressman Ace Barbers para po dito sa naging takbo ng ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So, okay, magbabalik po kami while we establish our communication. Magbabalik po kami makalipas pa rin ng ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. #panatag ang mayalak. Maging panatag Pilipinas. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating former Congressman Robert Ace Barbers. Tumatayo po ngayong House of Representatives Prosecution Panel Advisor and Manager. Okay? Ito po yung may kinalaman sa ginanap na ikalawang araw ng impeachment trial sa Senado. Magandang umaga po, Congressman Ace Barbers. Magandang umaga, Ray. Magandang umaga sa iyong mga suking tagapakinig at sa ating mga kababayan. Good morning. Good morning. Pasensya na po kayo at naabala namin kayo po sa umagang ito. Pero patawag po kami kung dahil gusto lang po namin unang-una malaman kamusta ang inyong naging pakikipag-usap sa ating prosecution panel sa ginanap na ikalawang araw ng impeachment trial. Lalong-lalo na nung isinalang na po yung kauna-unahang witness ng prosecution na NBI agent na si Kalilong. Well, nakita naman natin na klarong-klaro sa presentasyon ng ebidensya at witness preparado yung ating prosecution panel, no? At dahil dito
ay ito ang resulta ng kanilang paghahanda, no? Nakita natin kung gaano ka-consistent yung statement din ng ating witness at yung kanyang pagpapatunay na itong video ginamit bilang ebidensya ay sinuri nilang mabuti, pinag-aralan mabuti at bago ito ipinresenta dito sa atin sa impeachment court. So we can say na prepared at nakaplano ang ating prosecution panel. Alright. Sa kabilang banda naman, no, nakita natin na medyo naratel ng konti itong ating defense team, no. Medyo nagulat sila kaya't kapag walang sagot sa mga ebidensya, ang unang estratehiya ay object. So yun ang nangyari. Okay. Alright, kapansin-pansin nga po yung hindi pa natatapos si Attorney Ligutan, may objection kagad. So medyo napansin din po 'yon ng presiding judge, presiding officer. I think ni Senator Chis Escudero napansin din. At hindi lang 'yon, pati nung taong bayan napansin. Maski ako napansin ko. Sabi ko, patapusin mo muna bago mag-object. Di ba? Kasi pagka medyo ang iyong panig ay hindi kayang masagot, no? Itong pagpresenta ng ebidensya, ang una mong estratehiya ay siyempre objectan, no, na tanggapin ng korte yung ebidensya niyan. At normal naman yan na no, sa isang paglilitis nangyayari talaga daw yan, no? Okay. Pero ito pong nangyaring ito kahapon, second trial day. Sa tingin po ba ninyo, okay, naging maganda yung ako, for my own personal point of view, naging maganda yung performance ng prosecution panel. That's my own personal point of view, maganda. Pero ang tanong ko is, sa tingin po ba ninyo na ihatid ng prosecution panel sa publiko, sa taong bayan, yung dapat na malaman nila dito sa pagharap ng witness na ito, lalong-lalo na doon sa grave threats na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte? Okay, para sa amin sa panig ng prosecution ay nahatid naman, no, ang mensahe na itong recording na ito, itong video na ito, ang siyang magpapatunay na binigkas ng ating pangalawang Pangulo yung mga pagbabanta, no, sa buhay ng ating presidente, ng ating first lady at ng dating speaker ng House, no. Ang ibig sabihin yan ay hindi ito haka-haka o hindi ito gawa-gawa lamang, no, na certify po ng ating witness na yung video na yan ay authentic. Ang ibig sabihin, sinuri nilang mabuti gamit ang technology na itong ebidensyang ito ay hindi minanipula, hindi gawa-gawa, hindi spliced, at hindi fabricated. So isang punto yan na nakita o nailatag ng prosecution at naihatid sa ating mga kababayan. Kaya naman pinayagan ng impeachment court na dahil kumpleto sa requisitos, ika nga, no, yung pag-authenticate dito, pinayagan na ipalabas ito kahapon. At nakita natin na itong pagbabanta, isa palang totoong nangyari. Pero hindi pa dito natatapos yan, ano po, Kong Ace, dahil ngayong ikatlong araw, i-cross-examine naman ito ng defense panel. Yes. So ano yung naging huddle ninyo with the prosecution team mula sa House of Representatives? Ano yung nagiging advice mo sa kanila? Ano yung napag-usapan ninyo kung pwedeng ma-share? Yung kanilang gagawin ngayon ay of course hindi ko maaaring maibigay sa inyo, Ray, dahil ito po'y kanilang strategy, no? Ngunit ang mahalaga dito ay may pagkakataon naman ang ating defense panel na i-cross-examine yung witness na si Agent Calilum. Ano pang dapat i-expect ng tao? Ang dapat i-expect ng tao dyan ay tingnan kung consistent ba yung witness sa kanya mga sinabi sa pangalawang araw ng trial, no? Consistent ba yung mga sagot niya kahit
paano babalik ta rin ng pagtatanong ng pagko-cross-examine sa kanya, consistent pa rin ba ang ating witness sa kanyang sinabi dito sa pag-direct examination ng prosecution. Ayun. So yan ang dapat nating abangan. Okay. Pero sa tingin nyo ba, kung Ace, matutulad dito kay defense attorney Narbasan na puro object tayo ng object? Wala naman siguro gano'n, ano? Wala naman siguro kasi Okay. siguro meron kasi mga pamantayan dun sa pagtatanong, no? Yan, oo. Kapag medyo nag-overstep o beyond the boundaries yung siguro yung ating prosecution panel ay will object, no? Remember, itong witness nito ay witness ito ng prosecution. Yan, oo. So, syempre, dapat lang na protektahan ng panig ng prosecution yung kanilang witness, no? At siguruhin na hindi lumalabag, no, sa kanyang karapatan itong defense panel sa kanilang pagtatanong. Alright. Siguro last question na lang po, Kong Ace. Kasi sa mga naging pahayag ng ilang mga prosecution team panel, may nagsasabi na panalo. Maski na nung first day, panalo sila. Second day, lalo na panalo sila. Pero marami naman na nagsasabi na hindi pa tapos ang laban, huwag niyo sabihin panalo na kayo kaagad. Bakit ba sinasabi ng prosecution panel tuwing tatanungin sila na feeling nila panalo sila on the first day at second day? At sa mga darating pa siguro mga why? Why is that? Well, ang unang rason ay dahil sa unang araw, sa dami ng naririnig natin na hindi matutuloy ang paglilitis, ito'y natuloy, no? Yan. Dahil pinagandaan ito na So kaya siguro ang opinion ng ating mga kababayan, lalo na ng ating membro sa prosecution panel, ay may victory, no? Pangalawa, itong pangalawang araw ay nailatag ng mabuti, napakilalang mabuti ang witness na inihanda ng prosecution panel, na kung saan nakita naman natin kahapon na panay ang object ng kabilang kampo, ngunit na overrule ito ng ating impeachment court, ng ating presiding officer, no? So dahil siguro sa ganung mga pangyayari ay naisip, no, ng ang opinion na nabuo sa isipan ng ating miyembro sa prosecution panel ay wagi, sa unang dalawang araw ang prosecution panel. But we should not consider it as a victory, ika nga, no? Yes. Dahil para tayong nanonood ng basketball. First quarter pa lang ito. So dapat hindi pa natin alam kung sino ang lamang, no, sino ang dahil nagpapalitan pa ng shoot itong ating mga dalawang panig. Okay. Well, unang-una sa lahat, maraming salamat, Kong Ace. Alam kong nakaabala ako sa inyo, ha, sa umaga nito. Thank you very much for adjusting your time for us. Napakalaking bagay po nito para sa amin. Maraming salamat po, Kong Ace. Anytime. Maraming salamat din. Okay. Thank you. Ang ating pong Congressman Robert Ace Barbers, o former Congressman Robert Ace Barbers, na siyang tumatayo po ngayong House of Representatives Prosecution Panel Manager and Advisor. Alright, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Kasama naman natin sa linya ng komunikasyon ang ating pong Undersecretary ng Department of Economy, Planning and Development. Walang iba kundi si Undersecretary Rosemary Edilion. Yusek Edilion, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Yes, magandang umaga, Sir Ray. Good morning, ma'am. At nice to hear you voice again dito sa programa. Thank you so much. Yusek, napatawag po kami tungkol dito sa, good news din ito para sa akin at sa iba pa natin mga kababayan. 6.4 ang inflation for the month of for the month of June, 6.4. This is much slower than the 6.8 nung previous month. So, ano po ang mga naging factors for dito sa naging pagbagal from 6.8 to 6.4? Yeah, tama po yan. No? So, nag-decelerate, tawag namin. No? Nag-decelerate yung ating inflation. So, ano po to? Sa both food and non-food inflation po, nag-decelerate.
So, with respect to food, nakita natin actually negative pa nga inflation yung sa meat natin. So, nagkaroon tayo ng marami kasing naging stock sa inventory. Yung iba dito domestic production, yung iba naman import pile up nung sa dati pa, no? So naging maganda yung production nito. Tapos pati po sa rice natin, nagkaroon din ng pagbagal ng inflation natin. Again, which is also a good thing. Ang tumaas lang po talaga is yung sa electricity, tumaas yung generation charge. Una na doon dahil nga sa mas mataas yung price ng diesel nung June of this year kaysa nung June of last year. Pati na rin po yung depreciation ng peso po. Okay. So, pero malaking factor din po ba dito, Yusek Edilio, kasi yung cost sa transportation and logistics kasi medyo humupa na no? Yung tension sa Middle East sa pagitan ng US at Iran at medyo nag-stabilize ang supply ng langis. Yeah, tama po 'yan. Nakita natin ng deceleration although mataas pa rin. It will be some time bago natin makita na talaga bumaba to pre-war levels, no? Kasi alam naman natin na maraming infrastructure ng oil, no? Ang nasira dahil dito sa gera. Pero nakikita natin na unti-unting nag-stabilize yung market. Pati na pagtitingnan natin yung futures mas mababa na siya kaysa nung syempre nung kasagsagan ng gera po. Okay. But do we see a trend na babagal pa ito for the month of July, Yusek? Tama po. Ang isang nakikita lang namin pwedeng maging risk, tawag natin upside risk sa inflation. Ito pong tong sa weather natin, no. Sa ngayon meron tayong habagat but thankfully hindi pa po ito yung mga malalakas na na ulan. So sana naman ganito lang yung parang nagdidilig lang, no. Tapos yung ang El Nino. Although dito po sa El Nino medyo malaki na po yung nagiging paggawa dito ng Department of Agriculture natin. Tapos nakita rin natin, siguro naramdaman din natin na yung mga water companies din medyo binawasan na nila yung pressure na para mapatagal natin yung stock natin ng tubig. Alright. So, itong although may kinakitaan natin yung pagbaba ng ibang mga sectors, pero yung sa housing, Yusek, yung housing, pati yung utilities, kuryente, nagpakita ng pagtaas. Paano po natin ito may address? Paano natin ito may correlate dito sa 6.4 inflation rate? Yun nga pong electricity ang naging isang factor na sa pagtaas ng presyo even on a month, no. Tumaas talaga yung generation charge. Tapos like I said, a part of it is because yung diesel na binibili natin syempre mas mataas kaysa nung last year. Tapos yung peso depreciation nga rin, no. So mas maraming peso ang kailangan mo para bumili ng the same barrel of oil. Pero going forward, ang hopefully mag-stabilize na ulit yung ating supply, yung mga RE, mga renewable energy natin that will be going online, no. Expected naman natin yun towards the end of the year. So medyo malaki po ang maitutulong nito para mapababa yung singil sa kuryente kasi dadami yung supply ng ating kuryente. So we could see hopefully mas babagal pa ang inflation rate for this month of July. Can we say that, Yusek? Tama po 'yan. Ang like I said, ang medyo na lang natin parang question mark, no, yung sa ating yung sa food. Yes. Pero dito po ang panawagan namin
is maging maging mapanuri yung ating mga consumer, yung mga mamimili, bumili po ng yung mga mas mura na klase ng vegetable. Tulad po ngayon, nakita namin na mataas yung yung potatoes. Wag muna po tayo mag-potatoes. Ganun. Para hindi para tayo mismo hindi masyadong maapektuhan itong mga pagtaas ng presyo. Yan. Kasi hindi po hindi po general price increase ito Parang may certain lang talaga food items lang talaga na Opo. tumataas. Tulad yan nung Yusek, nung kasagsagan ng kamahalan ng karne ng baboy, tsaka ng ang Opo. ginagawa ko na lang ang ginagawa ko na lang noon, pinipicturean ko yung karne. Oo. Tapos Pwede rin. I just said that to make to lighten our discussion. Pero totoo yung sinasabi ni Yusek na 'di ba, may yung rational, 'di ba, Yusek, yung logic na kung sobrang mahal nung produkto, it's either humanap ka ng iba na outlet na pwedeng mag-offer sa'yo ng mas murang halaga. Meron naman ganun kasi may open competition naman yan sa market. Okay? Or humanap ka ng alternative doon. Okay? Anyway. Alright. Pero, Yusek, pasensya ka na, pero matanong ko lang, pwede ba akong magsingit ng isang tanong na outside of our topic today? Yung upper middle income status na nakuha natin ng Marcos administration, na mismo ng World Bank ang nag-assess. How will that affect the economy as a whole? Anong benepisyo ng ekonomiya natin yung UMIC na yan for the economy, and how will that help encourage investors to invest in the Philippines? Yeah, tama po yun. Actually, meron para siyang recognition na meron tayong tamang ginagawa. Tinitingnan ko nga na parang this was since 1987 pa yung pagiging middle income country natin, lower middle income country. Tapos ngayon naging upper middle income tayo. Sabi nga nila parang sobrang tagal, no? Pero kung if we go back, makita natin ang dami natin pinagdaanan talaga, no? Yung naging crisis ng power ng 1990s, no? Yung talagang 12 hours na brownout 'yon. Meron tayong oil price shock din noon, meron tayong Asian financial crisis, global financial crisis, tapos yung COVID, kumbaga marami tayong pinagdaanan, pero anong nangyayari is bumabalik tayo, pero bumabalik tayo stronger. So nakakaano pa tayo nakakausad pa. So that is really a testament kung paano natin kayang ma-overcome etong mga to. And I think yung mga investors will be looking at that na merong may magandang ginagawa talaga ang Pilipinas. In fact, ito pong sa issue po ng let's say disaster response actually best practice po tayo dito Wow. Tayo po yung meron talagang parang very standard na tulad ngayon meron tayong may yung impending na super typhoon. Nandiyan na kaagad yung naka-deploy na mobilize kaagad. Yes, may pre-positioning kaagad tayo. Even now na we're preparing for the El Nino, meron na kaagad ginagawa ngayon pa lang, no? Kahit na a few months away pa tong El Nino. So ganun, no? Meron tayong mga institutional na na mga processes, mga policies natin, mga programa natin that really makes us resilient. Yun. And of course, pag naging tulad niya UMIC na tayo, upper middle income class, ang marami nagsasabi, nako, di na tayo makakakuha ng ng mga ODA. Totoo ba 'yon, Yusek? Opo, pero may grace period naman po 'yon, may transition period naman po 'yon. So, but what this means as well is kasi ibig din sabihin is medyo nakakaangat na tayo, no? Tapos ang expectation din sa atin yan is kaya na nating suportahan din yung sarili natin, and if we have to borrow, pwede naman tayo mag-raise ng ng funds from commercial sources, no? So in fact medyo matagal na rin yung paghahanda natin dito, no? Yung ating move towards financial inclusion
Dati noon, tatandaan ko, parang ilang ano lang, mga less than 1/4 lang data ng Pilipino yung may bank account. Ngayon po, ano na, nasa lampas 60% na, no? So, tapos naging mas accessible din yung mga financial instruments. Pero going forward, ang kailangan nga po dito maging mas sophisticated tayo mga mga Pinoy, yung mga savers po, no? Na hindi lang sa savings account tayo nag-invest, dapat Yes. meron na tayong iba pang pinag-iinvestan para dumami yung ating sources of capital para yun nga dahil hindi na natin kailangan mangutang ng development assistance loans. Alright. With that, Yusek Idilion, as usual, paulit-ulit kami nagpapasalamat po sa oras sa ibig pagkakaloob nyo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po, Yusek Idilion. Yes, wala pong man at magandang umaga po. Ang ating pong Undersecretary Rosemary Idilion ng Department of Economy, Planning and Development o DepEd. Alright. Sige, at magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ay, kagyat po nating kinakat short yung station plug natin. Dahil sapagkat nasa linya na po natin ang isa pang napakahalagang panayam ngayong araw na ito. Ito po ay may kaugnayan pa rin sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na dun sa nangyaring second day impeachment trial. And of course, yung araw na ito, may pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw na ito. So nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating pong butihing Congressman, Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Prosecution Panel. Magandang umaga po, Congressman Ridon, at welcome back sa programang Global na Tayo. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Alright. Congressman Ridon, siguro unang-una, diretsuhin ko na po yung tanong, ano bang naging assessment ninyo dito sa naging second day kahapon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, especially nung pagsalang po ng kauna-unahang witness ng prosecution panel? Maganda ko yung kinalabasan ng kahapon. Lahat po ng mga ebidensya na gusto ko namin maipasok, naipasok ko namin. At yan naman po yung pinakamahalaga sa amin, maipasok ko lahat ng ebidensya. So, inaasahan namin yung araw na ito, madedepensahan naman namin yung aming unang witness dahil i-cross-examine na po siya ng depensa. Ano po ang pwede po ba naming, alam kong medyo confidential, kung ano yung napag-uusapan ng House Prosecution Panel para sa third day na to, kasi today will be the cross-examination ng defense panel dito kay NBI agent Kalilong. So how is the prosecution panel preparing for the cross-examination ng defense dito sa witness po ng prosecution? Alam po ninyo, sabi lang po yung witness mo namin na totoo, wala naman ng ibang problema. Kasi siya naman talaga yung talagang nagsuri, nagtingin kung talaga bang gumawa ng pagbabanta yung ating pong pangalang Pangulo laban sa ating pong Pangulo. Okay. Kunin ko na rin ang reaction nyo dito kung Congressman Ridon. Bakit marami nakakapansin na patuloy na kinu-question ng defense panel yung legality ng pagkaluklok ni presiding judge o presiding officer Senator Chis Escudero sa impeachment trial court. Nag-submit pa sila sa Korte Suprema ng anti-order. Anong reaction nyo dito? Why do you think they're doing this? Lagi na lang lumalabas itong issue na ito sa kanila.
Kaya alam po ninyo, ano yan kasama mo yan sa mga pampagulo ng impeachment proceedings kasi dalawahan pa rin ho yung tactics ng ating pong Pangulo. Makisali dito sa impeachment trial habang linalakad ho nila ang kaso nila sa Korte Suprema. No? So, basta naman na ho sila dyan, pero mataas yung pagtingin ho namin na hindi na ho makikialam yung Korte Suprema. Dito po sa isang pampolitikang exercise, ginagawa po ng Senado, ginagawa po ng Kamara para sa pananagutan naman ng taas na opisyal ng gobyerno. Okay. Si Vice President Sara Duterte nagpunta ng Senado kahapon to talk to her defense legal team. Pero hindi siya nag-appear sa impeachment trial court, and nagsagawa pa siya ng isang maliit na parang press briefing, press con, and may sinabi siya na nagiging bloodbath pero unbowed siya. So, anong reaction po nyo dito, Congressman Ridon? Wala yung bloodbath na yan. Kasi totoo, sabi siya naman nagsabi ng bloodbath Pero hindi ka pwedeng magkaroon ng bloodbath kung hindi ka kasali. Hindi ba? Ibig sabihin nung kasali ka sa bloodbath, magpakita ka sa paglilitis, manood ka ron. Hindi yung pinapabayaan mo na yung mga abogado mo roon na madapa, mapahiya, hindi ba? Samantalang sitting pretty ka lang galing sa TV. Hindi ba? So, yun, panawagan sa kanya. So, hindi pa yan. Hindi yan kasali sa bloodbath. Dapat magpakita siya doon sa paglilitis. So, para sa inyo, dapat talagang nandun siya. Pero, di ba nag-motion, I think, ni-raise yan ni Atty. Kapunan, na there possibly na baka mag-request o mag-motion kayo na mag-appear mismo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial court, especially pag ang pinag-uusapan itong article na involving yung grave threats sa Pangulo at sa unang ginang. Tama po yun. Pwede ko namin pag-aralan kung kailan isasalang yung pangalawang Pangulo at maimbitahan para sa Pinas. So, tinanong natin kung matutuloy po yan o hindi. Okay. So, pero nasa ano po ito? Nasa isa sa mga balak gawin ng prosecution na talagang mag-file ng motion, ng request na maimbitahan si Vice President Sara. Katulad sabi ni Atty. Kapunan kahapon, yan may mga pwedeng pag-isipan ng prosecution panel. Paano natin kung matutuloy o hindi? Oo nga. Pero ang tanong doon, kung halimbawa mag-grant man yung motion o request, sa tingin nyo, pupunta, mag-a-appear pa rin ang Vice President sa Senate? Sa dulo-dulo naman meron pong right against self-incrimination ng ating pong respondent, pangalawang Pangulo. So, tingnan po natin kung tatalima siya. Doon po sa request po na yan o i-insist po niya yung right against self-incrimination. Okay. So, ulitin ko lang kung Ridon, alam ko busy po kayo kasi magpe-prepare kayo for this trial day. What can the public expect on this third day, especially sa cross-examination ng first witness ng prosecution? Again, ang simple lang naman yung prinsipyo na pinag-usapan na namin mula kahapon hanggang ngayon. Magsabi lang yung witness ng totoo. Huwag mo siyang magpadala doon sa mga mahihirap po na tanong po ng depensa. Siya ang bahala doon sa bagay po na yun. Basta totoo lang ang mahalaga. Walang script dito. Congressman. Wala script. Okay. Anyway, maraming salamat po, Congressman Terry Ridon, sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat. Pagdawaga. Ang ating pong Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, and of course, member po ng House Prosecution Panel. Ayan, dito pa rin po yan sa ating programang Global na Tayo. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Step, gusto mong tawagan ng Pag-asa dito sa phone ko, landline? Hindi na. Sige, pahinga na tayo. Maglabi na tayo. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap.
Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Okay, kayo po. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, kayo po ay sumusubaybay na sa mga nalalabing bahagi ng ating edisyon ngayon ng programang Global na Tayo. Paalala lamang po ang ating ang ating programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. At isa po ang Radyo Pilipinas World Service sa himpilan na nasa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Okay? And of course, ang Radyo Pilipinas World Service po ang international radio station or international arm radio station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services na nakapagbo-broadcast po tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast through the facilities ng shortwave facilities ng United States government media, yung USGMA o mas kilala sa tawag na VOA. Kaya magandang araw po, magandang gabi. Kamusta sa mga kasamahan natin dyan sa Voice of America sa may Tinang Tarlac. Thank you very much for always supporting itong ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. And of course, syempre, bukod sa shortwave broadcast, meron pa tayong ibang mga platforms like ang ating online digital platform na nakakarating din sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan napapanood nyo kami at napapakinggan at the same time sa ating pong Facebook broadcast, live sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And sa mga cellphone, pwede rin po, Android man yan or iPhone. Okay? I-download nyo lang yung PBS e-box radio receiver app at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa through your cellphone, Android man or iPhone. Okay? Yan, sige. Pero kung gusto nyo sumulat, pwede pa rin. Oo, may mga natatanggap po kaming mga letters mula sa ating mga foreign listeners, mula sa Japan, sa India, meron kami natatanggap would you believe it? Mula sa China, nakakatanggap po kami ng mga reception reports. Hindi ako bibira. India, Japan, China, Brazil. Brazil. Meron din po sa bahagi ng London. Okay? Sa Australia. Sumusulat po sila. Kung gusto niyo sumulat, kung mahilig pa rin kayong sumulat, di ba? Kung mahilig pa rin kayong sumulat at gumagamit pa rin kayo ng snail mail, pwede po kayo magpadala ng liham sa amin. At kamustahin kami at kamustahin din namin kayo. Through mail, pwede. I-address namin ha. Ito yung address namin. Radyo Pilipinas World Service, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines. Ayan. Ulitin ko po. Kung gusto nyo lumiham, sumulat, lalong-lalo na dun sa romantic pa rin. Kasi ngayon, sabi nga ni JP, mas gusto niya ng sumusulat ng love letter kaysa sa text lang. Mas romantic daw siya kasi pag sumusulat siya, ano bang gamit nun? Nga stationery. Yan. Yung mga gamit nun. Stationery. Yung pang mga papel na may mabango. Alam nyo ba yon? Alam mo ba yon, JP? Nakagamit ka ba nun? Ay, ikaw, Step. Meron na ba sumulat sa iyo na gamit ng stationery? At si Milo, alam yon. Maraming sinulatan ito nun eh. Okay. Si Ate Susan, yan, sigurado maraming mga natanggap na love letters to nung kanyang kabataan. Hindi alam ni JP. Doon sa ating mga mga seniors yung mga yung mga romantic na na sumusulat ng love letter gamit yung stationery, di ba? Ngayon kasi puro text di ba? Yan. So, padala nyo sa amin kung gusto nyo sumulat. Pwede po. Ulitin ko ang address Radyo Pilipinas World Service, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines. Yan. Okay? Sige po. At syempre, tayo rin po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga
panayam ngayong edisyong ito na programang Global na Tayo. Una-una kay Major General Arnulfo C. Matanggihan, ang ating Regional Director ng Office of Civil Defense Mimaropa. And of course kay ASEC Irene Dumlao, ang ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Yung pong kay Major General Matanggihan at ay yung paghahanda po ng OCD Mimaropa sakasakaling manalasa yung matinding buhos ng ulan sanhi ng habagat na hinihihilahin naman nitong super typhoon na si Inday. Ulitin ko, ito pong super typhoon Inday, pasok na po siya ha. Si Bobby, yung international name niya, nung nasa labas pa siya ng Philippine Area of Responsibility. Itong super typhoon Bobby, ito yung nanalasa sa Marianas Island. Ito yung humagupit sa Guam, ito yung humagupit sa Rota. Okay? Ngayon, nakalagpas na po siya, nandito na siya sa atin. Pumasok na siya sa Philippine Area of Responsibility natin. Ang tawag po sa kanya ngayon ay Inday. Hindi po yung Inday ng impeachment trial. Bagyo po to. Super Typhoon Inday. Okay? Yan. So, bagamat, ulitin ko ha, bagamat hindi po ito magla-landfall, sabi ng ating Weather Bureau, sa Pilipinas, pero lalapit ito sa northern tip ng bansa, dito sa may bahagi ng Batanes. Pero sa laki po kasi nung Super Typhoon Inday, maapektuhan niya ang Region 1 at Region 2. Plus yung hihilahin niyang habagat na magdudulot ng matinding pag-ulan. And of course, pag sinabi nating matinding pag-ulan, that will cause flooding at landslides. Okay, so nakabantay din po tayo dyan sa Region 1, Region 2, sa Visayas, maging dito sa bahagi ng Mimaropa. And of course, si ASEC Irene Dumlao, para po sa preparation naman ng DSWD, yung mga nakapreposition na nila mga family food packs, mga relief packs, at iba pang mga ayuda sa mga provincial at local government natin na maapektuhan po nitong super typhoon na si Inday. And of course, nakausap din po natin si Undersecretary Rosemary Idilion ng ating Department of Economy, Planning and Development o DepDep. Hinggil naman po dito sa inflation natin for the month of June. Bumagal po ang inflation natin, 6.4 for the month of June kumpara sa 6.8 nung buwan ng May. 'Di ba? 6.8 nung May, pero ngayon June bumagal na po siya ng 6.4. Okay, so may trend po na pababa ang inflation, pagbagal ng inflation. Hindi po pagbawas ng presyo ha. Ulitin ko po, may pagkakaiba po 'yon. Ang inflation po, ang ibig sabihin ng inflation, bumabagal lang yung pagtaas ng presyo ng mga produkto. Mataas pa rin siya, pero bumabagal. Hindi po siya nababawasan. Hindi siya bumababa, bumabagal. Yun po ang tamang term doon, okay? So sa ngayon, simula nung April kasi nasa mahigit 7 ang inflation natin. And then May, bumaba ng 6.8. Ngayong June, nasa 6.4. So may trend na siya na pababa dahil nagno-normalize na po yung sitwasyon sa Middle East, lalo na sa pagitan ng US at ng Iran. So nagno-normalize, dumadaloy na naman ang langis dyan sa Strait of Hormuz. Although meron pa rin konting tension, pero nagno-normalize na yung flow ng komersyo dyan sa lugar na yan at nagno-normalize ang presyo at nakaka-apekto kagad sa world market, sa oil market at sa presyuhan. Pero mayroon pa rin po tayong mga items dito sa Pilipinas na mataas pa rin ang halaga. Okay? Although mayroong ilang bumaba, pero may tumataas. Tulad niyan, yung sa housing, yung electricity bill, yung water bill, di ba? Isa yan sa mga talagang nagpapadagdag sa malaking porsyento na nawawala sa kita o sweldo ng isang ordinaryong manggagawang Pilipino. Yung upa sa bahay, yung mortgage sa bahay, yung bayad sa kuryente, nagtaas, yung bayad sa tubig, nagtaas, di ba? Di ba one point, tumaas din ang presyo ng LPG, although bumababa na rin yung presyo ng LPG, pero one point, tumaas din ang presyo ng LPG. So, lahat po yan nakakontribute din. Pero, mas nakita pa rin yung pagbaba ng mas maraming items, kaya bumaba sa 6.4. And hopefully, sabi nga ni Yusek Idilion, by this month, July, kung lalabas ang inflation rate ng August for July, umaasa sila na mas bababa pa yung inflation rate for the month of July. And of course, nakausap din natin ang ating former Congressman Robert Ace Barbers na tumatayong House Prosecution Panel Manager and Advisor. Gayon din
si Congressman Terry Redon ng Bicol Saro Party List at member mismo ng House Prosecution Panel. Hinggil naman sa kanilang assessment nitong nakalipas kahapon na second day ng impeachment trial at pagpipresent ng prosecution panel ng kanilang kauna-unahang witness sa impeachment trial court kahapon. At ang paghahanda nila, okay, although hindi sila nagbigay ng detalye because that's confidential, pero yung paghahanda naman ng prosecution panel para sa tinatawag na cross-examination ng defense panel. Kasi ngayong araw pong ito, isasalang muli itong si NBI Agent Calilong sa witness stand para ang defense panel naman, yung mga abogado naman ni Vice President Sara Duterte, ang magtatanong, ang mag-uurirat, ang maghihimay ng mga naging pahayag nitong witness ng prosecution na si NBI Agent Calilong. So antabayanan po natin yan. Mamaya yan. Magsisimula naman mamayang hapon. Tingnan natin kung gaano katibay itong testimonya ng prosecution panel na si NBI Agent Calilong. Makikita natin dito kung totoo ba ang sinasabi niya. May basihan ba? Solid ba siya? Hindi ba to scripted lang? Kasi kung scripted to, sabi nga no iba, scripted yan eh. So tingnan natin kung scripted to at hindi ka nagbasa, hindi mo memoryado ang script mo. Pag kinos-examine ka ng dikdikan, mahuhuli ka. So tingnan natin mamaya ang another episode ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pag-edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat ng ating nakatuwang sa production side, ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama ang ating producer si Ms. Rizal Danyong, sa master control, of course, si Mr. Milo Jonela na sabi ko maraming napadalan ng mga stationery noong mga panahon na yun. At, di ba, paano yan? Ano yung amoy? Kasi hindi gumagamit ng glue to eh. Ibang glue yung ginagamit niya, hindi paste eh. And of course, si Miss Susan Aison din. Nakatanggap, sigurado to, maraming natanggap ng mga love letters to nung kabataan niya, no? Ng mga stationery, di ba? Maraming to eh. Maraming nanligaw dito, sigurado, di ba? Maraming nabulag ito noon eh. Na talagang marami. And of course, sa ating pong Wirecast operator si JP. Ayan, JP, kung gusto mong maging romantic, magtanong ka kay Kuyang Milo mo. Yan ang nakakumuha ng style. And of course, sa ating live audio streaming, andyan naman si Hero. Hindi na pwede ito. Tapos na to. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pa programang Global na Tayo. Ang tabayan na ng mga susunod pa nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Service Program, Dateline Malacanang. Makakasama po nyo dito si Mr. Erwin Peñano at iba pa nating kasamahan sa Radyo Pilipinas World Service. Again, maraming salamat. Thank you very much at ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.